bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak na muli na tayo po ay nagkasama-sama na naman dito sa programang Oras ng Pag-aaral. At amin po minimiti na sa pamamagitan ng ating talakayan ay tayong lahat po ay lumalago sa pagkakilala sa Panginoon at sa pagganap ng Kanyang kalooban. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating talakayan ay muli na naman natin makakasama ang masigasig nating leader ng komunikasyon, si Pastor Jose Orbe Jr. Welcome, Pastor. Maraming salamat, Pastor, at kami po ay nagbabalik upang ipagpatuloy natin ang ating paksang pinasimulan dito sa topiko ng pagiging alagad. Tayo po ay dadako na sa ating ikalawang leksyon at ito po ay ating matutunghayan na may paksang pagdisipulo sa pamamagitan ng metapora. Ang tao ay tumitigil upang makinig ng mga kwento. Ang ating banal na kasulatan ay binubuo ng maraming mga kwento na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao at kaya hindi naman tao sa kanyang kapwa. At sa ating pag-aaral dito ngayon, makita natin ang ating Panginoon Jesus ay naging matagumpay sa kaniyang pakikipag-ugnayan sa tao sapagkat marunong siyang maghayag ng mga kwento. Siya ay nagsalita sa pamamagitan ng konkretong mga larawan mula sa pang-araw-araw na buhay upang maabot ang tao kung saan sila naroon. Sa madaling sabi ay ang paksa natin tatalakayin may kinalaman sa mga pagpapahayag ng Diyos sa mga katotohanan sa pamamagitan ng mga kwento. Pero bago tayo dumako dyan, ay tayo muna pa ay magkaroon ng ating pananalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Orbe. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, Ikaw na lumalang ng buong sangkalangitan, ng lupa at lahat ng nabubuhay sa mundong ibabaw. Iguhit mo sa amin ngayon sa pamamagitan ng iyong mga salita ang mga katotohanan ng kabanalan, katwiran at ng iyong pagliligtas. Imulat mo sa amin, Panginoon, ang mga kaparaanan upang sa gayon din ay akayin namin ang mga humahanap ng iyong katotohanan sa pagiging alagad. O Diyos, pagkaloobang kami ng karunungan ng banal na Espiritu upang sama-sama namin itong maunawaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Ang ating pong susing kaisipan sa ating pag-aaral sa leksyon ito ay ipinakita ni Jesus ang kapangyarihan ng kwento at parabola sa pagpapahayag ng katotohanan sa tao. Ang mga mahirap na kaisipan, kagaya ng salitang pag-aaring ganap, Pastor, yung salitang katuwiran, pagpapakabanal, ay ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan kagaya ng kwento o mga talinaga na mas madaling maunawaan ng mga tao. Sa ating pag-aaral na ito, maunawaan natin na ang mga kwento at na mga kwentong ito ay paglalarawan kung paanong higit nating maunawaan ang mga katotohanan sa banal na kasulatan. At tayo matuwa sa katotohanan na ang ating Panginoon Jesus ay nagtuturo sa atin sa iba't ibang pamamaraan at isa pa sa mga pamamaraan ay ang paghahayag ng mga kwento. Pastor, ang mga kwento ay madaling maalala. Madali nating maunawaan ang mga leksyong itinuturo sa atin kapag ito ay may mga kwento. Ano ba mga kwento na makikita natin sa banal na kasulatan na ang leksyon o ang aral o ang punto ay naipapadala sa tao? Alam mo, Pastor, ibabalik lamang natin yung ating pinasimulan nung nakalipas nating leksyon na malaking bahagi ng pagiging alagad ay yung tayo'y nakasalig sa salita ng Diyos. Kaya natin na pag-uusapan ang mga kwentong ito sapagkat nais natin na ang salita ng Diyos ay maging buhay. Hindi lamang sa ating pagbabasa, kundi higit sa lahat sa ating buhay at sa ating pagbabahagi sa iba. Sapagkat inaasahan tayo ng Panginoon bilang mabubuting mga alagad na tayo rin gagawa ng mga alagad ayon sa kanyang tagubilin. Kaya napakahalaga ng mga kwento, ng mga pagsasalaysay sa pamagitan ng larawan sa mga pangungusap
upang maipasa natin ang mga katotohanan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Okay. At sa ganitong paraan, Pastor, maraming ginamit ang ating Panginoong Hesus. Ang pangkaraniwang nalalaman at naalala natin, madali nating malagay sa ating kaisipan ay yung paraan ng talinhaga. No? At marami pang iba. Mayroon ding ginagamit ang Panginoon na tinaguriang analogy. No? Mayroon din ginagamit ang Panginoon na paghahalintulad, no? Or comparison. At mayroon din ginagamit ang Panginoon yung hanay ng mga halimbawa or list of examples. Lahat ng mga bagay na ito ay paglalarawan sa pamamagitan ng pangungusap. Ginagawa ito ng Panginoon upang makintal ng malalim ang mga saligang doktrina na mahalaga sa ating kaligtasan. At higit nating makita yung liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ng mga pakwento. Pastor, yung binabanggit ko kanina ay merong kwento dito sa aklat ng 2 Samuel Kapitulo 12. Ito yung kwento ng magkasala si David. At isinugo ng Panginoon ang propetang si Nathan, pero bago hindi diniretso ni propeta Nathan ang problema kay David, kundi gumawa siya ng kwento. So, paano mo nakita na ito naging epektibo kay David? Pastor, marami sanang paraan na ginamit si Nathan, no? Upang dalhin ang haring nagkasala sa pagkakilala ng kanyang kamalian. Pero sa gabay ng banal na espiritu, ito'y dinaan ni Nathan sa uri ng kwento na magpapakilala kay Haring David na siya ang nagkamali. No? At wala nang mainam pa kung hindi ikwento ni Nathan upang makita ni David doon sa kwentong yon na yon ang kanyang naging karanasan. Sapagkat kung tutukuyin na David sa isang hari na makapangyarihan na ikaw ay nangalo niya, ikaw ay nagpapatay, hindi ito magiging marahil ganon ang epekto kay David katulad ng ginawa niyang paghahalintulad o paglalarawan sa pamagitan ng kwento. Sapagkat may kapangyarihan si David. No? At maaaring maging defensive pa nga siya, o maaaring mapasamapas si Propeta Nathan dahil siya gumagawa ng akusasyon. Pero dahil naging malumanay ang pagdadala ni Propeta Nathan, inunawa muna ito ni Haring David, at nang makita niyang siya pala tinutukoy, ay di siya mismo ang gumawa ng pag-amin na talagang siya nagkasala. Kaya nga, Pastor, mahalagang matukoy natin kung ano talagang hangarin ng Diyos kung bakit gumagamit siya ng ganitong mga pananalita. Sapagkat sa babalikan nating pag-aaral nung nakalipas nating paksa, ang banal na kasulatan, tuwiran at hayag niyang isinisiwalat ang pagkakamali at ang katotohanan. Bakit mangangailangan pa ng talinhaga? Dito pumapasok yung kaisipan, Pastor, na gumagamit ang Panginoon ng mga kwento sapagkat sa paraan ng pagpapaliwanag, ito ay kumikilos sa ating isipan. Pero sa paraan ng pagkikwento, ito'y umuudyok sa atin sa ating damdamin. Kaya magkaiba, no, ang ginagampan ng tungkulin. Pagka nagpapaliwanag ang Panginoon ng mga sipi sa banal na kasulatan, ito ay kumikilos sa ating pag-iisip. Itinatama tayo, iwinawasto tayo. Pero pagka siya ay nagdadala ng mga talinhaga, ng mga kwento, paghahalintulad sa pamaraan ng pangungusap, ito'y umuudyok sa atin upang ang ating damdamin ay dalhin sa ating Panginoong Diyos. Kaya meron, Pastor, 3 C na dapat natandaan tayo. Pagka gumagamit tayo ng mga ganitong bagay, alalahanin natin, ito'y ginamit ng Panginoon sapagkat una, nais niyang kumbinsihin tayo. No? Pangalawa, tayo'y i-convict, no? O iudyok sa atin. At pangatlo, dalhin tayo sa conversion o sa pagbabago. Kaya hindi po pwedeng magbali-baliktad dito sa pamagitan ng kwento na ilalatag sa atin ng Panginoon upang makumbinsi tayo sa paraan ng pag-iisip, yung hanay ng mga tamang pagkakabalangkas ng katotohanan. Pero hindi dapat doon magwakas . Kinakailangan meron ding conviction. Doon papasok yung mga kwento na magdadala sa atin upang iudyok sa atin ang tamang tugon doon sa naunang bahagi. At ang panghuli, pagka itong lahat ng ito'y naganap, dadalhin naman tayo sa pagbabago o yung tinatawag na conversion. Ulitin ko, una ay convince, tapos conviction, tapos conversion. Diyan matibay na ginagamit ng Panginoon ang paglalarawan sa pamagitan ng pangungusap o di kaya'y kwento
upang dalhin tayo sa katotohanan. Oo, tama yun, Pastor. At saka nakita ko dyan, kapag kasi kwento, yung ating utak ay para bang higit na nakikita yung kabuuan at maging flow ng yung direksyon. So, higit tayo mas may malinaw na pag-iisip na magpasya o tumanggap ng mga mensaheng dinadala sa atin kapag ito ay nasa forma ng pakwento. Alam mo, Pastor, napakahusay ng ating Panginoong Hesus eh. Yayamang siyang talagang lumalang ng ating kaisipan eh. Alam mo, pag dinaan niya sa kwento, wala siyang iisipin na anumang bagay na hindi maintindihan. Kasi pagkakwento, anuman ang edad mo, matanda o bata, gusto ng kwento. Di ba? Yan. Pagkakwento, walang itinatanging mayaman o mahirap. Di ba? Pagkakwento, parehong nakikinig ang mayaman at mahirap. Kaya, mabisa ang kwento. Wala ring itinuturing na kung ikay nakapag-aral o hindi nakapag-aral. Dinadala ang mga ganitong kalagayan ng tao sa kwento upang maunawaan ang saligang katotohanan na nais ng Panginoon. Okay, dito sa ating lesson ay may katanungan binabanggit. Ano ba mayroon tungkol sa pagkukwento na ito ay nagiging makapangyarihang paraan sa pagpapahagi ng katotohanan? So, ang ilan doon ay nasagot mo na, Pastor, ano? Na ang kwento ay talagang very effective. Talagang very powerful to drive the point, ano? Pero sa kapakinabangan po ng ating mga taga-subaybay, Pastor, uulitin ko at ididiin ko lamang, yung explanation, yung intellectual, yun po ay umaapila sa ating kaisipan. Pero pagka sa pamaraan ng mga ilustrasyon o pagkwento o paghahambing, ito po'y nag-uudyok sa atin, sa ating damdamin upang gumanap bilang tugon doon sa naipaliwanag sa atin. Ibig sabihin, higit nating nadarama ang mga iba't ibang mga sitwasyon sa pamamagitan ng kwento. Kaya, at ito rin kasi yung ating pang-araw-araw na nakikita. Kaya kung common pa na nakikita ng tao yung karanasan ng yon o yung kwentong yon, ay higit niyang nararamdaman. Opo. Kaya nga minsan, di ba, naririnig natin, Pastor, yung mga salitang, ano ang moral ng kwento? Yan. Kasi doon napakabilis na maunawaan natin kung ano ang iniuuwi na katotohanan ng Panginoon sa ating mga puso. Okay. So naging napakalinaw na sa ating mga manonood na ang kwento ay ginamit ng ating Panginoon Hesus. Kaya siya naging napakabisa niyang nakapagpahayag ng mga katotohanan ng kanyang naisipabot sa sangkatauhan. Ngayon naman ay dadako tayo sa isa pang panibagong kwento. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 7 ay merong binanggit ang ating Panginoon Hesus na kwento ng isang taong matalino na dumirinig at gumaganap ng salita ng Panginoon. At yung isa naman, isang taong mangmang na hindi gumaganap sa pag-uutos ng ating Panginoon. So paano mga talatang ito nakapagbabahagi sa pagkaunawa ng pagiging isang alagad? Ang tinutukoy, Pastor, dito sa Kapitulo 7, yung talinhaga o kwento ng pantas na lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. At yung mangmang naman, doon nagtayo sa buhanginan. Alam mo, Pastor, sa kwentong ito, ipinakikita ng Panginoon yung tinatawag na analogy. Sa ganitong paraan, mabilis na maunawaan ng tao ang malaking pagkakaiba. Yung nagtayo sa bato at yung nagtayo sa buhanginan. Ang nais ng Panginoong ipakita dito, Pastor, yung kahalagahan na pagka ito'y nadinig natin, pagka ito'y naunawaan natin, no? Kinakailangang ganapin natin. Kasi maaring marami ang nakapakinig ng kwento ng Panginoon. Pero yaon lamang pinagkalooban ng kapangyarihan ng pangunawa ng banal na Espiritu mula sa Diyos ang nagkaroon ng pagganap doon sa kanilang mga tinanggap na talinhaga. Kaya bilang alagad, Pastor, babalikan natin yung talagang una nating pinag-aralan. 3 sangkap ng pagiging alagad. Kinakailangan nakasalig sa salita ng Diyos, the Word, no? Kinakailangan ay merong relasyon o ugnayan sa Diyos, relationship. At yung panghuli ay yung ministry. Dito tayo lumalago bilang alagad. Hindi pwedeng mawala ang aliman sa tatlong ito. Kaya pagka ang salita ng Diyos ay naganap sa atin, dinala sa atin, ito'y hindi natin ginanap, titigil na tayo sa pagiging alagad. Kaya napakahalaga sa parabolang ito, pinapakita ng Panginoon na sa pagsunod ng kanyang tagubilin, tumitibay tayo sa pananalig natin at relasyon natin sa ating Diyos bilang alagad. Ibig sabihin ay tayo tinawagan ng Panginoon maging alagad, pero pagka tumigil na tayo doon sa paglilingkod pang gagawin natin, ay nawawala na yung pagiging alagad. Tama po yun. So, at ang gusto rin ng ating Panginoon, yung alagad ay magdala
ng magiging alagad ng ating Panginoon. Amen. Na samantalang ito yung ating ginagawa, dito naman tayo lalong lumalakas at sumisigla sa ating pananampalataya. Kaya dyan mo makikita, Pastor, talaga yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Oh. Dyan lahat talaga magsisimula yung ating pagiging alagad. Kaya hindi po pwedeng isang paraan lamang na gagamitin ang salita ng Diyos upang magdala ng katotohanan sa maraming mga tao. Sapagkat iba't iba rin ang pagkakalalang ng Panginoong Diyos sa orientation ng tao. No? Ang ilan ay mabilis na makatunton sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kwento. Ang ilan naman mabilis na makatunton sa pamamagitan ng paghahanay ng mga halimbawa. No? At ang ilan naman ay mabilis na makatunton ng katotohanan ng Diyos kung ang kwento ay nagdadala sa kanila sa marubdob na damdamin ng pagkakaudyok sa dapat nilang gampanan. Okay, so ibig sabihin sa pamamagitan ng kwento, sa kwentong ito, ang Diyos din ang gumagawa para maunawaan ng tao ang mensahe. Kanya ang kwento, kanya rin ang pag-uudyok, kanya rin ang kapangyarihan upang ganapin mo yung inuudyok ng kwento. Pero meron din nabanggit ang ating Panginoon na ginawa niya ang paghahayag ng isang katotohanan sa pamamagitan ng parabola upang kung magkagayon, o talinaga, upang kung magkagayon, hindi maunawaan ng iba. At sa nais niya makaunawa, ay dumating sila sa pagkaunawa. So, paano may papaliwanag ito, Pastor? Sapagkat hindi dahil hindi nais ng Diyos na sila'y makaunawa, kundi hindi nila inilalagay ang kanilang mga sarili sa katatayuan na magiging handa silang tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ibig sabihin, maunawaan nila ito dahil handa sila. Tama yun. Na tanggapin ang salita ng Panginoon. Walang iniwan yan, Pastor, doon sa kwento o parabola, di ba, ng maghahasik. Ang ilan ay napapunta sa dawagan, ang ilan ay sa batuhan, at yung ilan ay sa magandang lupa. Kaya pagka inihahanda natin, iginaganyak natin ang ating mga sarili sa maayos at tapat na paraan upang tayo maging handa, edi sisibol nga sa atin ang katotohanan. Maunawaan natin ang mensahe ng Panginoon. Nabanggit mo rin lang, Pastor, ito sa mga hasik. Ito ay isang panibagong kwento sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13. Ay makita natin dito yung talinhaga ng mga hasik at saka ang talinhaga ng trigo at pansirang damo. So, ano bang tinuturo ng mga talinhagang ito na may kinalaman sa pagiging alagad? Paano makakatulong ang mga talinhagang ito upang maunawaan natin ang panukala ng Panginoon sa atin bilang maging kanyang mga alagad? Tama yun. Sa parabola, Pastor, ng trigo, no? At yung mga panirang damo, hindi sa ating gawain yung makabatid, no, ng kahanatnan ng ating kapwa. Kanya parehong lalago yan Kung babalikan pa natin ang pinagmula na konteksto ng ating talinhaga, ipinakikita ng Panginoon na pagka pinapalago yung mga halamang ito, halos magkakamukha, Pastor. Yung damo at saka yung hindi mo makikita pananim. talaga. Maliban na ikaw ang naghasik. No? Kaya yung nagtapon ng trigo, yung talagang naghahasik, maalaman niya kung saan niya itinapon yung binhi ng trigo. At alam din niya kung paano sumasabay yung mapanirang damo. Pero yung trigo, hindi niya mababatid. No? Kaya dito mo makikita na sa ating pagiging alagad, tapat natin dapat nagampanan yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung ating pananampalataya, yung ating pagsasalig sa banal na kasulatan. At Diyos lamang, dakong huli, ang tutukoy ng panirang damo at ng mabungang trigo. Ibig mo sabihin, Pastor, ay hindi nating karapatan ang gumawa ng paghatol. Siyempre. Kasi kung mabalikan natin yung kwento ng ating Panginoon sa pamamagitan ng nitong talinhaga ng trigo at saka ng panirang damo, ay since sila'y sabay na umusbong, ay ang kanilang mga ugat niyan maaari nagkakawing-kawing na rin. Na kung yung bubunutin ng panirang damo, ay baka naman sumama naman ang mga ugat din ng mabuting halaman. Totoo yan. Kaya sa parabolang ito, talinhagang ito, sinasabi sa atin na hindi sa atin ang paghatol, kundi sa pagdating ng takdang panahon, gagawin ng Diyos ang paghihiwalay. Alam mo, Pastor, namamangha ako sa kanunungan ng ating Panginoong Yesus talaga. Katulad na lamang nung, hindi ba, yung gusto niyang ipakita na wala dapat tayong itatanging lahi, Gagampanan natin ang mabuting asal, ang tamang pakikitungo sa kanino mang lahi. Kung gugustuhin ng Panginoong ituro ito, pwede niyang lantayang tukuyin na Huwag kayong magtatangi ng inyong kapwa. Mapula, maitim, o kayo manggi, walang itatanging lahi. Pero hindi Mas minarapat ng Panginoong ituro ito doon sa kwento ng mabuting Samaritano, hindi ba? Kaya walang itatanging antas ng pamumuhay. Pagka ito'y sinabi ng hayagan, maaring matimo sa atin.
Pero walang magiging mas mahabang panahon na mananatili sa atin kaysa sa naibahagi ito sa pamamagitan ng kwento. Okay, sa pamamagitan din ng kwento ay talagang parang lasting ang impact nito. Hindi mo basta malimutan at palagi mo maalala. At hanggang ngayon, alam natin ang mga magagandang kwento ng ating Panginoon. Totoo Pag yun. sinabi natin yung kwento ng Samaritano, alam na kagad natin yon. At ito'y talagang maging yung mga hintilo, maging hindi mananampalataya, pag nadinig nila yun, ay naunawaan kagad nila ang kahulugan. Totoo. At ito'y tama sinabi mo kanina, kumikilos ito sa puso ng tao. Naantig ang kanilang damdamin dahil naunawaan nila ang sitwasyon. Dahil tayo pare-pare naman tao, so nakikilos din ang ating mga puso na tayo gumawa ng mabuti. Tama At yun. mai-drive ng Panginoon yung gusto niya mangyari. Kaya pastor, ang kwento hindi lamang mabisa sa mga hanay ng pangungusap na naglalarawan. Pagka inilagay mo rin ang kwento sa awitin, nagiging mabisa rin ang diwa ng awitin. Kaya mapapansin mo, yung mga nauna, yung mga kapanahunan mo pastor na mga awitin, na ang taglay ay sa pamamagitan ng kwento. Aba, kita mo naman, hanggang ngayon talagang timo pa sa isipan mo. Pero yung mga awitin ngayon na wala nang ginawa, kundi pa pabugso-bugso na lamang ng kung ano-ano at paulit-ulit ng sinasabi, hindi mo natatandaan, di ba? Walang magandang idinudulot sa atin na kaisipan na mag-aakay sa atin sa Panginoon. Kaya mabisa talaga ang kwento, pastor. Siguro. Hindi lang sa paglalarawan ng pangusap, kundi sa awitin din. Sa aking sariling pagkanawa, ganito siguro yan, yung mga pangkaraniwang awit na inaawit ka, parang mga andaling lumipas ba? Biglang sumikat, bigla rin nawala. Pero tingnan natin yung mga matatagal na mga awit na talagang may kwento, ay talagang hanggang ngayon pag nadinig mo, ay appreciate mo. Hindi lang yon, minsan napapaluha ka pa, hindi ba? Kaya talagang magandang ginamit ng Panginoon ang kwento. Pero, pastor, hindi lang natin tinutukoy dito ang kwento na kwento. No? Kaya ginagamit ng Panginoon ng kwento, ibabalik natin sa una nating naging usapin, upang nais niyang maidiin itong katotohanan ng banal na kasulatan. Kaya pagka ikay puro kwento, no? At hindi ka naman dinadala sa malalim na pakikipag-ugnayan at pagkaunawa ng katotohanan, sabi nga nila, walang wenta yung mga kwentong yan. So, ang layunin ng kwento para ma-drive yung katotohanan. Totoo yun. At kapag nalaman natin ang katotohanan, inaasahan din ng Panginoon ang ating pagtugon. Tama. Sangayon sa kwesa at sangayon sa liwanag natin tinanggap. Hindi ba meron ding mga talinhaga dito na ginagamit sa ating kapanahunan ngayon na mali, no? Ayon doon sa ninanais ng Panginoon na maging katotohanang naidulot sana. Pagka mali ang gamit, hindi mali. Parang ganito yung pastor kuminsan sa mga sermon, gumagamit tayo ng illustration. Pero tandaan po natin, ang illustration ay hindi ito ganap na katotohanan. Hindi yun ang sermon. Hindi yun ang sermon. Dito yung mga pantulong lamang, maunawaan natin para ma-picture natin sa ating isip, ganun pala yun. Pero hindi natin pwede sabihin na ganun-ganun talaga. Kundi ito yung mga pantulong lamang upang maunawaan natin. Kaya pastor, may malalim na responsibilidad ang gumagawa ng mga pamamahayag na ito na sinasangkapan ng kwento. Sapagkat pagka maling kwento ang naisama o nailakip doon sa kanilang sermon, sa halip na ito'y mag-akay sa atin sa Panginoon, maaring yun din ang maglayo sa atin sa ating Panginoon. Kaya mapanganib yan. Pinaalala ito sa ating mga pastor. Kasi minsan para lang may maidagdag tayo. Yung tinatawag na filler, hindi ba? Hindi maganda yun Kaya minsan ang naalala ng kapatid, yung patawa, no? Kaysa doon sa diwa talaga ng nais ng banal na kasulatan. Pagkatapos ng sermon, mag-aantay ka doon sa likuran sa harapan ng church para batiin sila kung papaano kumilos ang Panginoon sa pamagitan ng sermon. Ang maalala sa iyo, pastor, talagang hindi ko malilimutan. Napakaganda talaga ng patawa mo. Diba? Hindi maganda. Kahit ako ba, nasasabi ko rin teka, bagamat tayo masaya nag-aaral, kasi maganda rin yung masaya nag-aaral, pero ang punto ay, ano yung natutunan mo? Kaya kung minsan nga kapag katapos ng aking message at may ibang binabanggit sila, ay talagang diniding ko, teka, parang iba yung napulot mo hindi ganyan ang gusto kong dalhin. Ako'y nagdala ng kwento, hindi para pulutin mo yung hindi maganda sa kwento, kundi yung maganda doon sa kwento na higit mo naunawaan ang mensahe ng Panginoon. Diyan mo makikita makapangyarihan ng banal na espiritu. Siya rin ang kikilos upang maitutok tayo doon sa tunay na diwa at hangarin ng kwento sa liwanag ng dinadalang katotohanan. Okay, Pastor. Sa ating leksyon ay binabanggit na ang ating Panginoong Hesus ay revolusyonaryo sa kaniyang pagdadala ng pabalita
na siya may ginamit ditong sandata. Pero ang sandatang ito, hindi yung tabak na may dalawang talim, kundi ang kanyang ginamit dito yung salita ng Diyos na nagpapabagong buhay na nahayag sa pamamagitan ng talinhaga at metapora. Now, anong leksyon ang ating makukuha sa talinhaga at dalawang anak? O sa talinhaga ng dalawang anak at sa talinhaga ng dakilang hapunan na binabanggit dito sa aklat na Mateo. Meron dito binabanggit na dalawang talinhaga. Yung talinhaga ng dalawang anak. Marahil ito yung may dalawang magkapatid at merong tatay na inutusan yung kanyang dalawang anak. Anak, pumaron ka. Ang sabi nung lalaki ay, opo, pupunta ako, pero hindi pumunta. Yung isa namang anak, ayoko, pero siya naman yung pumunta. So, paano natin maiugnay ang kwentong ito o anong idinadrive ng kwentong ito sa pagiging isang alagad ng ating Panginoon? Sa parabolang ito, Pastor, mapapansin mo na ang nagsugo doon sa dalawa, no, ay ang ama. No? Kaya tinutukoy ng parabolang ito yaong mga tinawag na ng Panginoon. No? At sa kabila ng pagkakatawag sa kanila, mahalaga pa rin ang pagsunod. Nung nauna nating ipinaliwanag kanina, ito yung pangkahalatang pagkakatawag ng Panginoon sa mga nakakarinig at gumaganap ng kanyang kalooban. Pero ito, may mithiin ng Panginoon na tukuyin silang mismong tinawag sa kanyang pangalan. No? Kasi mga anak ito nagdadala ng kanyang pangalan. Di sana'y mas mataman silang sumunod sa ama dahil ama yun. No? Kaya dito idinidiin ng Panginoon ang kahalagahan ng pagsunod bilang anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya merong sumusunod, bagamat sa una matigas ang ulo o aayaw. No? Sa mga anak ng Diyos, ang ganitong karanasan ay naroroon sa mga tagapakinig ng panahon ng ating Panginoong Hesus. Yung nagsabi na ayaw niya, pero nakita natin nagsisirin siya at siya sumunod din. Kaya mahalaga na ginamit dito ng Panginoon yung paglalarawan ng magulang sa mga anak, di ba? Para ipakita na yung mga tinawag ng Panginoon ay nagdadala ng kanyang pangalan. Sana'y masidhin nilang susundin. Kaya kita mo, magaling ang pagkakagamit ng kwentong ito upang ipakita yung relasyon ng magulang doon sa mga anak, sa sumunod at sa hindi sumunod. At saka isang magandang punto rito na kinakita, ito mga inuutosang ito, mga anak na ito. O kung sa ating pangkapanahonan ngayon, tayo sumusunod dahil tayo meron ng relasyon sa Diyos. Tama. Dahil ginawa na niya ang pagligtas sa atin, ay inaasahan naman niya ngayon ang pagsunod. Hindi niya ito inaasahan sa mga wala pang relasyon sa Kanya. Kaya hindi maaaring mangyari na sinasabi ng iba na tayo naligtas sa pamamagitan ng pagsunod o sa pamamagitan ng gawa. Malabo ito. Sa halipa ay makita natin, tayo talaga iniligtas sa biyaya ng Panginoon at yayamang tayo meron ng relasyon sa Diyos, ay narito ngayon ang ating pagsunod. Yan. Kaya Pastor, makikita mo ngayon ang pagkakaiba. Doon naman kanina sa ginamit natin na talinhaga, yung mga sumusunog, yung mga nakikinig, no, at gumaganap, pagkatapos na mapakinggan ng Panginoon, iba naman dito. Kaya sa iba't ibang paraan ng talinhaga, na ipadadama ng Panginoon, kanyang naiuuwi ang katotohanan na nais niya sa pamamagitan ng mga talinhaga. At para po sa ating mga manonood, ating po tinatalakay dito ang iba't ibang mga kwento, iba't ibang mga parabola. Hindi tayo masyadong nagtutuon ng pansin doon sa laman. Pero ang gusto nating idiin dito, may iba't ibang pamamaraan kung paano maida-drive ang ating mensahe ng Panginoon. Tama yun. Kaya kasi nga, Pastor, ang idinidiin natin, ang isang alagad ay tapat na susunod sa salita ng Diyos at gagamit din ito sa mga pamamaraan na makabago, ngunit hindi mawawala ang katotohanan na nais ng Panginoon. Sapagkat tayong mga alagad, dapat gumawa rin ng alagad. Paano natin ito magagawang kapanapanabik sa mga gagawin nating alagad ayon sa panukala ng Panginoon kung hindi natin magagamit ang salita ng Diyos na epektibo? At isang pamamaraan ay yung paggamit ng kwento. At saka ito nga, tayo kailangang mag-iwan din ng mabuting halimbawa. Bilang alagad ng ating Panginoon, ipakita natin yung kasiglahan natin at yung kasabikan natin na tayo sumunod sa kanyang mga kalooban. Isang magandang halimbawa dyan, Pastor, ang dapat na una talaga nating gawing mga alagad ay yung ating kasambahay. No? Lalong-lalo ng ating mga anak. Paano mo maipapaunawa yan sa mga anak mo? Dapat magawa mong alagad ang mga anak mo. Kung ito'y mga bata pa, gagamit ka ng talinhaga. Bakit? Nauunawaan ito ng matanda
nauunawaan din to ng bata. Kaya walang panganib eh. Wala kang makikita na hindi aangkop ang kwento. Nga lang, magiging maingat tayo sapagkat pagka ito'y mali ang pagkakalapat, pwedeng mamali nga ang dinadala nating pabalita. May halimbawa tayo, Pastor, katulad na lamang nung talinhagan ni Lazaro. Diba? At saka ni Abraham. Yan ang pangkaraniwang na nabibigyan ng ibang kahulugan. Samantalang iba naman ang panukala ng Panginoon sa pagbibigay ng larawang ito. Katulad, halimbawa, di yung katotohanan na yung maralita na nagtiwala sa Panginoon ay malaking pagkakaiba doon sa mayaman na hindi nagtiwala sa ating Diyos. So yun ang leksyon na itinuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kwento. Tama. Kaya lang, binigyan ngayon ng ibang kahulugan ng ibang mga tao na may doktrinang ibinangon na merong impyerno na pwede pa mag-uusap ang mga patay nito, parang ganon. Kaya hindi maganda, Pastor. Kaya dapat doon talaga tayo maging maingat. Okay, so binanggit mo na rin lang, Pastor, yung pagiging maingat. Paano ba tayo, o ano ba ang ating pamamaraang pwedeng gawin para hindi tayo basta maligaw ng pagbibigay ng kahulugan sa mga kwento? Pastor, merong 5 na babanggitin nating mabilis para nang sa ganun ay masundan ang ating mga taga-subaybay. Yung una doon, ang sabi, kinakailangan maging pamilyar tayo sa banal na kasulatan. Alam mo kasulatan. Totoo yun. Kasi ang isang pamantayan dyan, Pastor, hindi babanggit at magtuturo ang banal na kasulatan ng isang bagay na taliwas din sa binabanggit sa isang sipi ng katotohanan sa Biblia. So hindi po pwedeng mag-contradict ang Biblia sa Biblia. Kaya kung ito'y pamilyar tayo, pagka merong kakaiba, ang hahanapin natin bakit kaya? Basta ang batayan natin ito ay hindi po pwedeng sumalungat sa itinuturo rin sa isang talata ng banal na kasulatan. Yan ay isang napakalagang prinsipyo sa pag-aaral ng Biblia na kung ano na-establish na, ay susundan na lamang natin at kung may mga bumabangon pa, ay susuriin natin ito sang-ayon sa naunang mga liwanag. Totoo yun. At sa ating pagiging mabuting katiwala, Pastor, hindi tayo makagagawa ng mga ilustrasyong epektibo katulad ng ating Panginoong Hesus kung hindi tayo nakababad sa salita ng Diyos. Kung hindi tayo naririyan sa salita ng Diyos, wala tayong magagawang ilustrasyon. Baka ang magawa nating mga ilustrasyon yun laman ng ating pag-iisip na halaw sa mga napanood natin sa TV. Kadalasan may naririnig tayong mga nangangaral na ang mga halimbawa yung napanood lamang sa kung ano-ano na hindi katulad ng ating Panginoong Hesus na matibay ang pagkakasalig ng kanyang mga kwento sa mga katotohanan ng kanyang itinuturo. Ikalawa, Pastor, yung tinutukoy na dapat gamitin natin yung tinatawag na creative thinking. Yung imahinasyon natin, kinakailangan gamitin natin ayon sa kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya mapansin mo, sa banal na kasulatan, tinutukoy ng Panginoon yung ating pag-iisip na dapat maging malawak. Hinahayaan ng Panginoon na mag-imagine tayo. Diba? Pero dapat may mga pamantayan na hindi ito taliwas sa kabuuan ng itinuturo ng banal na kasulatan. Yan ay nakita natin kanina na ginamit ni Propeta Nathan na nung lapitan niya si David, ay gumawa siya ng kwento, pinalitan ng mga karakter, pero nandoon ang direksyon. Hindi yung tunay na naganap. Hindi tunay na naganap. Pero kathang isip ni Nathan. Halimbawa, sa halip na si David yon, ay ginawa niyang may mayamang lalaki. Sa halip na si Betsada, yung asawa ni David, ay pinalitan ng tupa. Totoo upang yun, kung magkagayon, ma-drive yung point. At na makita ito ni David, ay di na-realize niya na tama, siya yung nagkasala. Kaya dyan mo makikita, hindi po pwedeng walang creative imagination. Kaya nga lang, syempre, dapat yung babalikan natin yung una, kasi sabi dun sa una talaga, immersed tayo sa Biblia. Dapat familiar tayo sa Biblia para hindi tayo gagamit ng creative imagination sa maling pamamaraan. Ikatlo, ang sabi dito sa ating tala, dapat meron din tayong pagsasanay yung tinatawag na Christian meditation. Yan. Ibig sabihin ng Christian meditation, yung mga
paglalarawan sa banal na kasulatan, yun ang ipinakakain natin sa ating isipan. Yun ang ating pinagbubulay-bulayan. Hindi mo napansin, pagka nanood ka ng TV, ako kasi nagbabiyahe ako, no? Minsan, pagsakay mo sa bus, ang nakikita mo doon, pelikula, wala ka namang choice. Minsan, mahirap ding makatulog dahil malakas o kapanapanabik yung pinapanood mo. Napansin mo, pagkatapos mong mapanood yun, hindi mo basta matanggal sa isipan mo. Yung napanood Nagtutuloy mo. pa ang isip mo. Totoo yun. Katunayan, kung meron dong mga hindi tapos, ayon sa gugustuhan mong ending, itinutuloy mo sa pag-iisip mo eh. Kaya ganun din sa ating Christian meditation. Dapat ang ilalagay natin sa mga isipan natin ay yung tinutukoy ng Biblia na anumang may mabuting balita, anumang tapat, Anumang katotohanan. anumang may katotohanan, di ba? Anumang kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, ito mga bagay nating isipin. Yan. Para nang sa ganon, yung ating mga paglalarawan ay angkop din sa ating Panginoong Diyos. So ito yung malaking hamon sa ating mga kapatiran na sa ating pagbabasa ng Biblia, pagbulay-bulayin nating mabuti. Yung iba kasi kung minsan napansin ko, basta lang masabi na kapagbasa, so binasa lamang, pagkatapos nagmamadali na, tumakbo na, wala na yung pagbubulay-bulay. Ano ba ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng talatang ito? Tama yun. Ano ba ang mensahe kanyang pinapaabot sa akin? Tama. So para pinipersonalize mo na pagkatapos mo basahin ng talata, magkaroon mo na ng pagbubulay-bulay. Anong gusto ng Panginoon? Pasimula at wakas talagang dapat may pagbubulay. So tuloy-tuloy pa rin yung pagbubulay-bulay doon sa talata na binasa. So, pagkatapos na gawin ito, ay pinapanalangin pa rin at yung talata ay dinadalangin na maging bahagi ng kanyang buhay at magawa niya kung ano man yung sinabi doon sa talata. Tama yun. Kapag hindi ito ginawa, ay ito nga sinabi mo na nawawala yung mga pagbubulay-bulay. Na ito yung may malaking bahaging gagampanan sa paghuhubog sa atin. Ay siguro ma-imagine natin yung taong gutom na nung makita yung pagkain, humataw na lang na kumain diretsyon, hindi malamang niyang hinunguya marahil. So, hindi niya masyadong nakukuha yung benepisyo ng kanyang kinakain kapag ganong nagmamadali. Kaya, Pastor, papaalala lang natin sa ating mga taga-subaybay, pagka ang laman ng ating isipan ay yung mga bagay na nakakatakot, edi yan din ang mga magiging halimbawa natin. Pagka ang ating laman ng isipan ay yung mga kalibugan, hindi maikakatwa, lumalabas yan sa ating bibig. Kaya hindi maganda. No? Kaya dapat talaga meron tayong pinagbubulayan ayon nga doon sa Pilipos na dapat nating pag-isipan. Pang-apat, Pastor, yung tinatawag na dapat ay meron tayong pagkakilala sa napapanahon na mga kaganapan. Kaya yung ating mga kwento dapat inaangkop din natin sa mga napapanahong kaganapan. Katulad sa ating kalagayan dito sa Pilipinas, kamakailan lamang, talagang sinalanta tayo ng Yolanda. Magandang maging paraan niya ng kwento o laman ng ating mga kwento upang idiin ang isang katotohanan sa Biblia. At naangkop talaga dahil yan ay talagang kasagsagan yan Yes. na kahit sinong tao ngayon pag sinabi mong Yolanda ay Alam yung kagad nila. bagyong Yolanda na dumaan doon sa Cebu o sa Tacloban ay alam kagad. Totoo yun. Kaya naalala ko pa nga yung isang kaibigan natin na nagkwento tungkol doon sa isang puno o halaman na nabubuhay sa kanila na talagang lalong tumitibay pagka may dumadaan ng mga unos. No? Ako'y namangha na sa ganung paraan nagamit niya itong mga naaangkop at napapanahong mga balita upang idiin ang katotohanan ng banal na kasulatan. At Pastor, pang-lima at panghuli, huwag tayong magsasawang manalangin sapagkat ang karunungan ay sa ating Panginoon. At ito'y nagaganap pagka tayo'y humihiling sa pananalangin. Okay, tama yun. Dito sa ating leksyon nga, binabanggit ang ating Panginoong Jesus ay meron siyang malikhaing pamana. Na ito ay yung malawak niyang paggamit ng mga kwento kagaya ng metapora, paghahambing, talinhaga, at iba pa na binanggit mo ngayon na ito sana yung mga pamamaraan din kung paano natin ang salita ng Diyos ay ating madadala sa ating kapwa sa iba't ibang pamamaraan. May pakwento riyan, may patalinhaga diyan. Gumamit tayo ayon sa kinakailangan sitwasyon. Totoo yun, Pastor. Alam mo, napansin ko sa aming tahanan, no? Como ako nga ay sumusuri at nagtuturo ng banal na kasulatan, pagkakaharap ko na yung aming mga anak sa aming family worship, pagka tinutukoy ko na yung mga sinasaad ng banal na kasulatan, talagang makikita mo, maikli ang kanilang attention span, yung aking mga anak na mga bata. Pero pagka yung nanay na ang kumuha ng sipi ng katotohanan, at pagka inaangkop na sa kwento, makikita mo, yung mga batang yun na maikli ang attention span sa nanay ay nakanganga. Ano?
at talagang madaling na ididiin ang katotohanan na dapat na matutunan ng ating mga kabataan. Kaya ayaw naman po natin na walang laman. Po, dapat talaga makita ang balanse. Balanse. Dito. Nandoon yung prinsipyo at narito rin yung mga paglalarawan. Oo. Maganda yung mga prinsipyo pero dapat ay ipaunawa rin. Tama yun. Oo. Kaya dapat merong intellectual appeal at meron ding appeal sa ating damdamin. Kaya babalikan natin yung idinidiin natin. Kaya ginamit ng Panginoon itong mga paglalarawan sa pamagitan ng pangungusap sapagkat una, gusto niyang kumbinsihin, no, sa katotohanan ng tao. Ikalawa, gusto niyang iudyok ang tugon na nararapat pagkatapos na makilala ang katotohanan. Yun yung tinatawag na conviction. At yung pangatlo, sa dakong huli, kinakailangan ito'y magdala sa conversion o yung magkaroon ng pagbabago. Kaya sana po'y gamitin natin ang salita ng Diyos na epektibo sa pamamagitan ng mga sipi, gayon din ang mga kwento upang atin ding maakay sa pagiging alagad ang mga tao. Okay, Pastor, maraming salamat. Nais kong bumasa ng isang hinalaw na mga salita galing sa sinulat ni Ellen G. White sa aklat na Christ Object Lesson sa pages 20 at 21. Ganito ang wika. Naghanap si Jesus ng daan sa bawat puso. Sa paggamit ng sari-saring ilustrasyon, hindi lamang niya inihayag ang katotohanan sa kanyang iba't ibang bahagi, kundi nakaakit ng iba't ibang nakikinig. Dahil lang sa paggamit niya ng iba't ibang mga pamamaraan, naabot niya ang mas maraming mga tao. Ibig sabihin, kung mga bata, naabot niya ang mga bata dahil gumawa siya ng kaukulang mga kwento na naangkop sa mga bata. Kung ang karat naman niya yung mga pantas o mga tao sa lipunang kinikilala, ay kaya niya ring harapin ang mga yon. Tama. Dahil gagamitin niya ang karunungan sa taong mga marunong. At sa mga taong pangkaraniwan, kaya rin niyang abutin ng mga taong pangkaraniwan dahil ang gagamitin niya ay mga paglalarawan sa mga pangkaraniwang nakikita ng mga taong ito. So sa madaling sabi, ay naabot niya ang mas marami mga tao dahil gumagamit siya ng iba't ibang pamamaraan na kagaya nito mga nabanggit na mga kwento at mga talinhaga at mga metaporya o mga paghambing na sa pamamagitan ng mga ito, naiaabot niya, na ipapadala niya ang mensahe ng kaligtasan at pagmamahal sa tao. Alam mo, Pastor, ang pinakamabuti na sigurong halimbawa natin ng pagiging alagad na gumagawa rin ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng tamang pagsinsay ng banal na kasulatan, si Pablo. Di ba? Si Pablo, gumamit din siya ng maraming mga talinhaga, maraming mga paglalarawan upang ituro ang katotohanan na tinanggap niya sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang siya naging mabuting katiwala at alagad ng ating Panginoon, kundi marami ring mga itinuring sa banal na kasulatan na naging alagad ni Pablo sapagkat ginamit niya ng mabisa ang banal na kasulatan maging ang mga kwento upang magdiin ang mga katotohanan. Tama yan, Pastor. At yan ang pinakadiwan ng ating pag-aaral sa lesyong ito, mga minamahal na mga manonood, na ang ating pag-aaral ay mayroong pagbibigay sa atin ng kaisibang abutin natin ang iba't ibang mga tao. Lapitan natin ang iba't ibang mga samahan. Paroonan natin ang ating mga sambayanan at gawin silang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Kalinsabay nito ay bagamat sa ating kapanahonan ay mayroong mga technological advancement, nasabi nating maraming mga kasangkapan o gadget na gagamitin, pero sa ating pag-aaral dinidiin, iba pa rin ang gamitin natin ang mga kwento na sa pamamagitan nito ay maabot natin ang iba't ibang mga tao upang maipadama sa kanila ang paanyaya ng Panginoon na sila rin ay tinatawagan maging mga alagad sila ng ating Panginoong Hesus. Totoo yun. Kay Pablo, Pastor, mabalikan ko lang. Ang isa sa pinakamabisang kwento na nagamit niya sa pagtuturo ng katotohanan sa ating Panginoong Hesus ay yung kanyang personal na pagsaksi. Diba? Yung binagong buhay niya. No? Walang pwede kasing magsabi sa iyo, Pastor, na pagka inihayag mo yung personal na testimony mo, paano ka binago ng Panginoon, walang pwede magsabi sa iyo, ay Pastor Ben, mali yung karanasan mo No? Walang ganun Kaya yun talaga ginamit ni Pablo, ikwinento niya yung buhay niya. Pansinin mo, balikan mo ang tala ng gawa, di ba? Sa aklat ng gawa. Halos lahat yun ay mga karanasan ng mga mananampalataya ng unang siglo ng itatag ng Panginoon ang kanyang simbahan. Kaya napakahalaga po na magamit natin ang mga kwentong ito upang ipakilala ang ating Panginoong Hesus. Okay, maraming salamat. At sa ating po mga manonood, sana po hindi lamang natin natutunan at ang mga bagay na ito na ating pinag-aralan, kundi ito'y hamon din sa atin.
kung paanong nakita natin ang ating Panginoong Hesus na kanyang ginawa ang mga paanyaya na sila maging alagad ng ating Panginoon, ay sana'y ganito rin ang ating gagawin. Paroonan natin ang ating mga sambahayan, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kakilala. At hayaan po natin sa pamamagitan ng ating mga pagkukwento sa kanila ng kabutihan ng Diyos, ng pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoon, sila rin ay maakay at magkaroon ng kasabikang magpasakop na rin sila sa ating Panginoon at makasama natin silang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. So muli po ay nagpapasalamat kami na kami po inyong sinamahan sa programang ito at sana po ay patuloy kayong pagpalain ng ating mahal na Diyos. Dumako na po tayo ngayon sa ating panalangin. Dakila at banal namin Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Kayo'y palagi ang nagmamahal sa amin at ipinapahayag ito sa maraming kaparaanan. Kayo patuloy na nagbibigay sa amin ng karunungan at pagkaunawa kung paanong kami lalo pang magiging mabuti niyong kasangkapang gagamitin sa pagganap ng inyong kalooban. Yayaman kami inyong tinawagan maging mga alagad, tagasunod ng aming Panginoong Hesus. At naunawaan din namin, O Diyos, kami rin na inyong pinag-aatasan, humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kung magkagayon, kayo rin na nagbigay sa amin ng mabuting halimbawa kung paano namin ito isa sa katuparan, kung paano namin gagawin ang humanap ng mga alagad ng aming Panginoong Hesus. At ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga katotohanan sa iba't ibang kaparaanan. O banal na Diyos, patuloy na bigyan ng karunungan ng bawat isa amin, makaganap kami ng aming kanya-kanyang bahagi para sa inyong kaharian. At dalangin din namin, Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga taga-subaybay namin, kasama namin nag-aaral ng inyong banal na salita. Sila rin, Panginoon, papag-alabin sa pananampalataya. Kami lahat ay masumpungan, tumutugon sa inyong paanyaya. Kami humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa at kami humanda sa inyong malapit ng pagdating. Gawaran kami, Panginoon, ng inyong mayamang basbas. Panaganain kami ng inyong pag-ibig sa pananampalataya at sa kagalakan na kami malapit ng umuwi sa langit na bayan. Salamat po, O Diyos, na inyong tinugon ang aming mga dalangin. At maraming salamat po, Ama, sa inyong masaganang basbas na ipinagkaloob na po niyo sa amin, alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyo lahat, mga minamahal namin mga kakaibigan. At sana po sa darating na linggo, muli niyo po kami samahan sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral na may kinalaman sa pagiging alagad ng ating Panginoon. God bless you all at maraming salamat. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship.
The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So,
Are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak
in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation.